Hello mga sir, ngayong araw gagawa tayo ng Honda Click na 150 na version 1. At ang issue nito or yung ipapagawa ni sir ay malakas kumain ng langis. Kaya matik yan na pagka nagbabawas na siya ng langis or kumakain na siya ng langis, matik po yan na kailangan natin mag-top overhaul. Dahil nga version 1 to at medyo may katagalan na rin, taon na rin naabot dito. Normal na rin yan na kailangan na rin natin bigyan yung ating motor ng panibagong pesa. At ang ilalagay na pesa ni sir, si customer, ay yun, pitch bike 62mm. Mamaya, pakita ko sa inyo yan mamaya. At matik po yan kapag nag-upgrade tayo ng block, matik yan or magpapalit din tayo ng camshaft, matik yan na kailangan natin i-porting yung kanyang cylinder head. Yun nandito yan, kakalasin pa ni Awit. At si Awit ang magkakalas, gawa kasi ng si Kapulong ay nasa kabila pa. Yan yung sa nilive ko kanina. May pakita ko sa inyo mamaya kapag nakalas na to, kasi itataas natin ito. Kapag ganito, hindi natin kailangan pag-iwag yung makina sa kayong chassis, kasi ang kakalasin natin dyan cylinder head saka yung block. Tatanggalin niyo yung throttle body, tambucho, radiator, water pump, tapos yung trolling stud. Basta kapag kayo nagkakalas mga sir, tandaan nyo lang lagi yung mga pisa na bawat tatanggalin ninyo. Mas maganda bukod-bukod ninyo para sure ball. Yan, iba na rin yung naka-install na aftermarket na TPS, aftermarket na rin siya. Malamang pitch bike din yan. Okay, pwede pag-iwalay mo natin tanggalin muna natin yung block, cylinder head, tapos maya pasilip ko sa inyo yung ating pitch bike na ilalagay 62mm, tapos camshaft. Okay, yan mga sir, natanggalan natin yung block, cylinder head, at yun na yung kanyang block, yun na yung cylinder head. At ito, kumakain na kasi ng langis. Uy, yan, may mga gas-gas na rin. At matik yan, ublong. Mamaya ipoport natin yung yung kanyang cylinder head, tatanggalan natin ng cams, then magpapalitin tayo ng cams. At ito yung ating ilalagay. Yan, injector na pang 140cc. Tapos camshaft, stage 1000? Stage 1 lang. Yun. Tapos ito yung ating block, saka piston, sunset na yun. Magkakabila mo rito? Mura lang, 62. Tapos throttle body. Ako, ito pala yung pinaka-ayaw na ayaw ko. Yan, at least kay sir, in-explain ko na to kung ano yung magiging kaakibat nito kapag ito yung ginagamit. Kasi pagka mga ganitong ginagamit, yun yung mga pang-karera, isang beses lang gamitin. Tapos pagka daily use, hindi pwedeng gamitin dahil pagka tag-ulan o di kaya malikabok, masyadong prone sa pagka-dumi o pagkasira ng makina, andyan na yung uusok ka agad kahit bago yung block natin. Dahil makakaigop ka agad. Nasa to? Yan, tapos meron na rin siyang kasamang base gasket saka yung cylinder head gasket. Okay, lagyan natin yung block. Tapos maya tirahin natin yung cylinder head. Yan, 62. Okay, simbolin muna natin to. Ito yung piston ring nya, Rick. I-install mo na. Same lang din yan sa standard na may mga pangalan. Yan, tanggalin natin yung cams at tanggalin din natin yung valvula dahil asahin natin yan. Tapos linisin natin, gagamit tayo ng grinding compound dyan, tapos saka natin siya ipoport. Pero bago natin i-grinding compound, port muna natin bago natin siya i-grinding compound.
or bago natin linisan, i-port muna natin. Ito na yung kanyang ring at i-install natin dito. Okay, dito mga sir, meron din mga nakalagay sa ring, meron nakalagay na pangalan dyan. Yan. R, tapos sa kabila yan, RN. Ganyan. Basta yung itim nasa ilalim niya mga sala. Hindi siya tulad ni stock na 1R saka 2R, ganyan yung mga nakalagay. Dito wala, pero yung kulay itim sa baba. Tapos yung parang silver sa taas. Siyempre yung gap niya o yung awang dapat ipaikis ninyo o isalisin ninyo para hindi umusok. Kasi kapag once na nagkatapat yung gap na yan, kahit bago po yan, uusok at uusok. Kaya dapat i-segregate ninyo. Yan, kasama na yung piston pin. At pagka naglalagay kayo nito doon sa kanyang connecting rod, dahil hindi naman ito overhaul, lagyan nyo ng basahan doon. Iniiwasan kasi natin yung lock na tumalsik sa loob. Okay, lagay mo na. At ito, kung sakaling ganito yung niya 62 at baliktad, sundan nyo lang yung valve packet nya. Si intake kasi mas malaki lagi yan. Kapag wala naman, may arrow dito nakalagay. Okay, lagay mo na. Yan mga sir, ilagay na natin yung black piston ring, tapos yung yung piston pin, huwag niyong kakalimutan yan. Yan. Tapos isusunod natin gagawin dyan yung cylinder head naman. Ipoport natin. Yan. So naman natin tatapasin yung butas ng intake saka yung exhaust. Okay, ito na yung tatrabahuhin natin. Ipoport natin siya. Bukasin natin ang mga 2mm, mga ganyan. Intake saka exhaust. Gamit natin yung mini grinding. Maingay kanina yung ating kasi ang gamit natin na ay pang grind compressor. Yan, malapit na rin matapos to. At pag natapos na natin mapalaki yung butas nya, i-regrinding compound natin. Tapos lilihain natin yung ikikis-kis natin sa flat. Dapat yung flat na flat para iwas sa overheat. Malapit na matapos, ipipinish na lang natin to at lilyakin natin to, iguguskus natin ng kuskus at i-grinding compound din natin. Okay, finishing mo na yan, tapos grinding compound mo na. Para maisalpag na natin yung bagong camshaft. Okay, ito na mga sir, tapos na rin natin. Ayan, tapos ayan,
Natapos na rin natin na nire-grinding compound at huhugasan na natin ito ng gasolina. Tapos ito nilihan natin kaya medyo makinis na to. At nire-grinding compound natin. Yan, nilugasan na ni Awit. Yan. Dapat yung mga valve lock nyo dapat i-segregate nyo yan kung sakali na hindi nyo pa kabisado baka mawala. Hindi nyo ma-assemble yung makina. Bawet. So yung valve lock ha. Baka makalimutan dyan. Yan. Ayun o. Yan. Ayun o. Ayun. Valve lock. Ay piston lock. Piston pin pala. Ano mo? Yan, gasa muna natin. Huwag muna ano yan ha. At reserva na yan. At maya assemble natin. Lagyan natin yung ano. Yung camshaft. Okay mga sir, tapos natin nalinisan. Doon sa cylinder head natin mga sir, kapag once na nagre-grinding compound kayo, dapat 2 hugas o 3 hugas. Mas maganda, mas malinis kasi ginamit natin yung yung grinding compound. At kapag once na kinulang sa linis at mayroon pang natirang grinding compound, baka mamaya sirain niya yung block ninyo o di kaya sigunyal pa. Mas mapapagastos tayo ng malaki. Kaya dapat hugasan niyo mabuti. Tapos sapakan natin maya yung bago nating camshaft na stage 1 na pitch bike. Lagyan natin yung valve lock, valve spring, valvula at susunod natin yung camshaft na pitch bike stage 1. Lagyan mo na lang siya na. Tapos sasalpakan natin. Itatry natin mamaya yan. Kung may nagbago o may pinagbago, mayroon siguro kasi malaki na yung Pero yung sukat natin sa sa rocker arm sa valve clearance niya, same pa rin. 0.024 at 0.010 mm. Yung kanyang injector, yung monkey. Pang 140 cc. Medyo siguro malakas ng konti na tapos i-reset natin. Okay, tumasok, asimbulan natin at sinusukatan natin yung valve clearance. Same pa rin yung gagamitin natin yung clearance nya. Hindi pa natin babaguhin yan. At yan. Yan, may natin ilagay yung total body. Tingnan natin mamaya kung anong forma nun. Isalpak muna natin yung cylinder head nya. Ang 3 itlog. Yan, ito pala si si Bayaw, si Benmar, si Kulot, si Awit, si yung senior nila si Kapulong, tulog, puyat, lasing. Okay, lagyan na natin yung cylinder head. Dapat yung sprocket cam, dapat i-timing nyo na. May mga naging videos na ako ng ganyan kung paano mag-top dead or kumuha. Basta kuha lagi kayo sa sa magneto at doon sa sprocket para makuha nyo yung tamang top dead. Kaya sulpak natin yung cylinder head. Ito na mga sir, nilagay na natin yung cylinder head at ibabalik na natin yung water pump nya. Tapos yung cover at yung total body. At habang nakabalik naman na yung cylinder head, yan, ilalagay na yung kanyang muffler.
Okay, ito mga sir yung kanyang ilalagay na total body 32mm na pitch bike. Laki ng bunganga, no? 32. Kunin mo nga yan, no? Pangkumpara siya nga lang. Yan mo, ano pa mo. Yan yung pinagkaiba. Malaki yung bunganga nito. At dito naman, konti lang yung diferensya. Malaki ng konti. At pag bumili tayo ng isang set nito, hindi kasama yung TPS at yung IC o yung auto choke. Kaya ililipat pa rin natin yung luma dito o yung nakalagay doon. Okay, mamaya lagyan natin. At binabalik mo rin yung kanyang ano. Waka mo to. Okay, ito mga sunod, lagyan natin yung ano, total body. At try natin siyang paanda rin. Kaso nga lang, medyo magkakatalo tayo dito sa ano, sa air cleaner niya kasi hindi talaga siya para dyan. Kunting ano lang, parang galit na. Yan, tapos ito yung ano, yung improvise. Diyan tayo magkakatalo sa air cleaner niya. Kaya gagawin lang daw ng paraan at ibibili na ni sir yung para dyan talaga. Nasaktong-sakto doon sa airbox. Yung same hole mo nung ano, nung goma doon sa airbox. Kaya gawa mo natin ang paraan to. Ito mga sir, kaya ito muna yung aming ginawa kasi nga hindi tugma yung ano, yung nabili niya. Pansamantala lang muna daw para makauwi. Kaya ganyan muna at maghahanap siya ng ano, ng karapat-dapat para diyan. Okay, balik muna natin. Yung mga dapat natin ibalik tapos ita-diagnose natin. Video. Para may reset natin. Bago. Okay, change natin. Tapos, gagamit tayo ng diagnostic tools para ma-set natin yung ano, yung engine speed or yung RPM nya, yung minor. Tapos, ma-reset din natin yung ano, ECU saka TPS. Siya yung mayari. Shoot out sa'yo. Shoot out o shout out. Okay. Okay, yan mga sir. Bali, naibalik na natin yung kanyang upuan at nareset na rin natin. Yan, sa tulog ko lang, medyo nagbago na. Ano mo nga, ibumba mo konti. Galit na galit yung makina, kahit kunting piga pa lang. Kaso kailangan pa natin i-break in yan para hindi mabigla yung ating pesa. Tapos yan, makakuwi na rin yan si sir. Tapos na rin. Yung ano na lang, yung air cleaner na lang yung ano, yung problema ni sir at bibili muna daw siya. Yan, nakalagay na yung ano, yung mga pinagpalitan. Okay, yan mga sir, ganito na lang yung videos natin. Salamat. Practice na. Huwag mong bibili ito na, lalay lang. Yan, lakas. Lang malutong yung tunog. Okay mga sir, ganito na lang yung ating videos. Maraming salamat.